Magandang hapon pong muli, bayan. At nandito pong muli ang inyong Kuya Ed. Mano pa'y sandali, tayo po ay manalangin para po sa katahimikan at maganda at wasong progresibo po ng ating pamahalaan. Kung ano man po ang inyong religion, na kinaaniban, ako po'y nakikiusap, mapamusliman kayo o ano pa man sekta, bago po tayo mag-umpisa ay mas mahalaga at mas nais ko po sana na makisuyo o makiusap na tayo po ay manalangin para magabayan po tayo ng wasto. Muli po ay ipikit po natin ang ating mga mata. Dakilang Ama, kami po ay nananawagan at nananalangin, Ama. Batid mo po ang aming mga problema at pangangailangan. Niniluwalhati po namin at pinupuri ka, Ama, sapagkat ikaw po ang napakadakila, sapagkat ikaw lamang po ang Diyos namin at wala nang iba. Muli, Ama, ay magabayan mo kami, kalaki po ang mga audience ko ngayon, na magkaroon ng tama at wastong ng kaisipan na maging maliwanag at malawak sa pangunawa. Muli, Ama, ang inyong pong lingkod ay ingatan mo nawa sa likod ng aking mga, alam niyo naman po, yung mga pagbabanta, ay nananatili po ako na tumutupad sa aming pangako sa kalipulan ng aming samahan, kapatiran at organisasyon. Para po sa bayan, sa Diyos. Muli po, Ama, ay nawa ay ihatid mo kami at magkaroon po nawa ng isang programa na magiging makatuparan at sadya naman pong kailangan sa mga panahon ngayon. Muli, Ama, ay naway mapatawad mo ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Muli, Ama, sa ngalan po ng Diyos at sa bayan at sa aming pong Panginoon na si Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Bayan, magandang hapon pong muli. Maraming pong salamat sa mga tumangkilik, yung mga nag-like, nag-share at nag-comment. Malaki pong tulong po iyan para po sa amin. At ang inyo pong muntos na ibinibigay sa amin, ang maliit nyo pong tulong na share, likes at mga comment ay nakatutulong po sa maliit po naming programa at studio. Sa totoo po, ginagamit po namin ito kung sakali man po, ay ginagamit po namin ito sa mga paaralang elementarya na amin pong sinusuportahan sa mga pangangailangan. Muli po, maraming salamat po at naandyan po kayo para umunawa at umintindi. Muli, ang Kuya Ed TV po ay hindi po pro Marcos, hindi po pro Duterte. Kami po ay para po sa bayan, hindi po mga taong bayaran. Muli po, sa ngalan po ng aming samahan na makabagong katipunero ng bayan at sa kay Kuya Ed, ito na po mismo. Opo. At muli, salamat po marami sa mga sumusunod at naka-tune in po sa ngayon. At welcome po kayo. At uumpisahan po natin ang talakayan. Nung nakaraan, tinalakay natin yung budget na 5.7 trillion na ang allocation ay 500 billion naman para sa pork barrel. Alam naman po natin ang mental o kaisipan meron kung sino mga sponsor at may mga idea nun sa mga punto. No? Ngayon po ay marami pong naglabasan, no? Maging dito po sa atin sa TikTok, talaga pong sadyang hindi kayang sanggain. Sometimes may mga figure pa ng residue. Kung kayo po ang nasa panunungkulan, siguro naman po mahihiya kayo. Pero alam niyo po, ang batas kung ipatutupad tungkol po sa mga ganito, sa mga pamunuan o sa mga nanunungkulan na alintana ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot
o anumang involvement nila in illegal drug activity or action ay isa pong crimes. Isa pong krimen ito na hindi po basta-basta na krimen. Sa totoo lang, hindi nila alam o hindi ninyo rin alam kung ano po ang dumadaloy ngayon na galaw sa ilalim nito, sa likod noon. Ang Kuya Ed TV po ay nangangako na kung may dumating man mga engagement o prior ay makakaasa po kayo na akin po itong ibibigay sa inyo. Pero pansamantala, atin pong baybayin ang punto ng isang leader na nasa ilalim ng paggamit ng system na to. Kung sa akin po yan, hindi po talaga po pwede. It is clearly a violation, no? Yun nga po sa mga punto. To join that is marami pong salamat sa mga nag-join. Maraming salamat po. Kay Tuloyer, kay Lourdes, kay Hello Gemma. Hindi ko na po kayo mabigkas pero dagan salamat po kung sa binisaya na sitwasyon po na pagbati maayong adlaw sa tanan. Okay. Balik po tayo sa punto na yon. Lumalakas po ang ebidensya, lalo pong humihigpit ang mga ang mga request. Matindi po ito. Matindi po. Yanig po talaga ang gobyerno tungkol dito. Ang malupit lamang po nito, bayan, ay wala pong aksyon, walang respond, walang statement, o walang kasagutan. Pusang alaw para po tayo nagagalit sa ating mga pamangkin o sa bata na kahit ano pong bulyaw natin, kahit ano pong galit natin, hindi po siya iimik. Para po siyang abnormal, para po siyang walang alam, para po siyang as anything I should describe it. Hindi po maganda. Sa pamunuan po, lalo na po ang presidensiya, hindi po yan po pwede. Dapat po may dangal at karangalan ka. Kung ikaw man ay mahagip, maimbol din, etc., dapat po kailangan may respondi ka. Sabihin kang kriminal, sasagot ka kaagad, paano ako naging kriminal at saan ako naging kriminal? Ano ang crimes ko? Pero bayan siya po, hindi eh. Wala po tayong nakikita o narinig na sagot. Kaya po nabubuo sa taong bayan, sa atin, sa inyo, sa kabilang partido o sa kanang partido, sa kaliwang partido, nabubuo eh. What is the meanings of your leadership kung hindi ka sasagot? Di po ba? Ano po ang problema? Ang problema, yung akusasyon, ikaw ay gumagamit. May mga video na may mga residue pa. Hindi ka sasagot. Kumbaga ho sa atin sa asawa, no, sa may bahay, no, simple lang. Dalan lang po natin sa simple lang para hindi na masyadong uunawain pa, biblically. No? Akusasyonan mo yung asawa mo na nakipagtalik sa iba. Una, akusasyonan mo ang asawa mo na may kabit na iba. Pagbintangan mo ang asawa mo na ganito, hindi po yan madaling sagutin. Pero kailangan mo yan patunayan. Kung paano kang magbibintang. So nagbintang po. Pagpalagay natin, may akusasyon. Pero may point eh. May evidence. May residue. Bayan, nagkakaisa po tayo na ang sagot lamang ay tanging nasa kanya. Hindi po sapat ang manahimik. Hindi po sapat na tanggapin natin ang mga bintang na wala po tayong anumang isasagot.
Hindi rin po sapat ang mga sumusunod na sitwasyon kung ika nga, ikaw ay ganun lamang. No? Mali po. Kaya nakakaladkad po ang pangalan at pagkatao ng ating Pangulo dahil hindi po siya sumasagot. Kahit pa sabihin natin, yan ay akusasyon lamang. Bay, patunayan mo. Ngayon matitindi po ang pagpapatunay. They are asking for a drug test. Ano po bang batas sa saligang batas ang pwede po nating ipatupad at gamitin ng mga otoridad? Sandatahan lakas man o National Police, Senador man o Kongreso. Ano po batas sa saligang batas? Impeachment? Ano pa ho maliban sa impeachment? Kasing kababagsakan po nito, kudeta eh. Kudeta. Babagsakan nito. Pag nagpatanga-tanga pa ang Senado, nagpatanga-tanga pa ang Kongreso, hindi nila ginamit ang kanilang karapatan at tungkulin na maglingkod sa bayan, sa impormasyon na lang na pangangailangan natin. Doon na lamang. Pero hindi eh. Bakit? Takot po ang Senado? Tuwing. Takot po ang Kongreso? Tuwing. Takot po ang National Defense, NBI, Supreme Court? Negative eh. Ang malupit po dito, hindi po nagre-react ang Supreme Court na siya pong saligan sa pagpapatupad at pangangalaga ng karapatan at batas para sa taong bayan, maging sa ating republika. Pulpol! Ano po ang kanilang tungkulin? Kung nandyan sila, hindi naman sila effective, ditanggalin natin ang ating Supreme Court. Bayan, lagi na lang tayong kawawa ba? Lagi na lang tayong dampot isa. Lagi na lang tayong kulelat sa anumang sitwasyon. Bayan, lagi na lamang tayong pinagsasamantalan, lagi na lamang tayong pulutan. Hindi ko maintindihan batas o ang batas na ginawa nila. May tsacha, etc. May kung ano-ano pang mga batas. Mga yan ay proteksyon lamang. Ang mga batas na yan, kabayan, ay proteksyon lamang sa kanila. Hindi po proteksyon ng taong bayan. Kung meron man po iilan, mabibilang natin sa ating mga 10 mga daliri. Sana bagan. Argabyado kahit saan mong tignan bayan, ang taong bayan. Lagi nila tayong pinagsasamantalahan. Lagi na lamang po tayong api. Sa kapwa nating Pilipino, api tayo. Tayo ang naghalal sa kanila, pero sinasamantalan naman nila tayo. Hindi sila naglilingkod sa bayan, bagkos nakabantay sila sa kaban. Putangina, mamatay na sana sila. Ma-stroke na sana sila sa sarap ng kanilang kinakain na ang ginagastos nila ay pera ng bayan. Bakit hindi pa sila ma-stroke? Hindi pa sila hindi pa sila manigas ang tuhod, manigas ang lalamunan. Kay kasarap, lami kaayo kainin. Ang pera na hindi naman nila pinaghirapan. Hindi lahat ng pagkakataon bayan ay magagapi at maaalupinin nila bilang tayo ang governance. Tayo ang tunay na gobyerno. Hindi po sila. Hindi po nila ginawa ang batas na magkaroon ng lakas. Magkaroon ng tinig sandata ang taong bayan na kung sakali mamali ang kanilang ginagawa, ay otomatiko na tayo ay magkakaroon ng National Assembly at ididikta natin sa kanila na mali ang ginagawa ng mga animal na ito. Bayan, muli,
sinasabi ko sa inyo, marami po kayong kakampi. Marami po tayong kakampi. Hindi po sila nagbubulag-bulagan, dangan nga lang sinusukat nila ang sitwasyon. Maraming naiinip, marami sa kabilang channel ko, mayroon nagtatanong, Sir, di ba? Sir, kayo di ba 1987, 1989? Nasaan na sila, Sir? Alam nyo, hindi ganun-ganun pinababa si Ferdinand Marcos. At hindi rin ganun-ganun tinuligsa si Corazon Aquino. We hate that kinds of movement kasi apil ang buhay ng mga sundalo. Malagobyerno man o mga rebelding sundalo. Masakit kaya ang damdamin ng mawalan ng mahal sa buhay. Kaya po nag-iingat, sinusukat kung tama ba, meron pa bang ibang way? Kailangan pa ba natin ng reforma, yung tunay na reforma? May pangil, may glab na bakal na panapok sa mga animal na kawatan. Bayan, hindi po kayo nag-iisa at mahirap i-detalye sa inyo. Pero pangako po namin na kahit po sa maliit na impormasyon, ibibigay po namin at tutulungan po namin kayo sa mga ganitong sitwasyon na dapat nating paniwalaan at panaligan. Sa lahat po ng isyu sa ating gobyerno ngayon, lahat po ay karumal-dumal, lahat po ay para sa iisang tinig lang. Ang taong bayan, winilang hiya na naman. So kung ikaw ang isa sa taong bayan, hindi po tayo magkalaban. At kung ikaw naman po ang isa sa taong bayan na naglilingkod, nagsusunog ng kilay, nagpapakahirap, at talaga naman halos ibuwis ang buhay, maging yung mga oras na lang sa kanyang mahal sa buhay, ay ibinibigay niya pa sa pagsiservisyo sa taong bayan, we are very proud. Naway ingatan kayo ng Ama na ipagpatuloy at makapagpatuloy kayo sa serbisyo niyong yan dahil kayo lamang ang tangi naming kakampi. And then, ano ang mangyayari? Halimbawa lang po ang walis. Muli, bibigkasin ko ang walis tingting. Twig, kung baga sa English. Twig. Hindi po yan makalilinis. Tandaan nyo ba yan, hindi po yan makalilinis ng anumang dumi sa kalsada man, sa bakod man ng tahanan, o sa loob man ng tahanan, o sa loob man ng iyong nasasakupan. Kung hindi po ito sama-sama. Sama-sama po ang kailangan na pagkilos dito. Sama-sama po ang kailangan nitong pag-uunawa. Sama-sama po tayo sa iisang hangarin. Ang hangarin po ng taong bayan bilang mamamayan, bilang pong isang governance. Pinoproject po namin ang sitwasyon na tayo po ay mas makapangyarihan kaysa sa mga namumuno sa gobyerno. Dangan nga lang ibinigay natin sa kanila ang ating pagtitiwala at karapatan. Kaya minumold namin kayo, bayan, na pag-ingatan, pag-aralan, saliksikin, alamin. Sama-sama po tayo sa pagsasaliksik na yan. Ipababatid po namin sa inyo kung sino-sino at ano at papaano. Bayan, kung ang Pilipinas ay meron ng 100,000 taon, 1,000 taon na rin pong korupsyon. Hindi po nababago dahil sa simula pa lang kay Eva at Adan pa lang meron na po. Pero hindi po pwede na tatanggapin natin ang bagay na yan at magkikipit balikat na lamang po tayo at wala tayong gagawin. Tapos, ang maliligayang araw na pinagputahan ng Yokaba. Kami bayan, uulitin ko, hindi po kami pro-Marcos.
Isa po kami sa group na nagpanalo. Hindi po kami pro Duterte. Kami po ang tumulong sa Duterte. Nagkakawalaan na ng respeto, nagkakalimutan na, etc., mga akusasyon dito, akusasyon. May bintang sa kanan, may bintang si BBM, may bintang si Duterte, may bintang si Marcos, may bintang si Duterte, bunggo dito, bunggo doon, buntungan dito. Sino ang sinong naiipit? Sinong nahihirapan? Sino ang nawawalan? Ang taong bayan. Kawawa ang taong bayan na OFW. Kawawa ang mga taong bayan na nasa kabilang panig ng bansa, nasa kabilang panig ng mundo. Bakit? Bakit kailangan? Kung kaya naman natin dito. Dahil nga, wala tayo, hindi tayo progresibo sa sinasabi natin saligang batas. Ang nakalagay dito ay saligan lang nila na sila ang batas. Mahirap magsalita, Sir Kuya Ed, mahirap magsalita. Wala kaming karapatan, wala kaming kakayanan, wala kami nito, wala kaming ganyan. Hindi kami makapagsalita sa salita. Ano ba yan? Papayagan na lang ba natin sarili natin? Busalan natin mismo? At tayo mismo sa sarili natin ang bubusal dito? No. Constitutionally, we have the right. At habang iniisip nila na tayo ay duwag, may karuwagan, meron tayong walang armas, walang kapasidad, walang kakayanan, dahil watak-watak tayo, hindi tayo nagkakaisa. That is why, WHY. Pero pag nakita po nila na may bangis at may tinig at nagkakaisa ang taong bayan na siyang naglagak at siyang nagbutang sa kanilang posisyon, maninikluhod po sila. Maninikluhod po sila. Matindi. Hindi ko maintindihan tulad ng isang comment sa kabilang channel ko. Sir, against ka naman, sir. Against ka naman kay BBM. Sir, ganito ka naman. Tapos pag ganyan, ganito, etc. ganito. Sir, sinabi mo noon, sir, kayo yung mga kabataan sa Malacanang, etc. Nung panahon ni Apulacay, etc. Marami. Yes. Dahil iba noon, iba ang katotohanan ngayon. Huwag po tayong magpadaig sa sa mga panaginip o ilusyon. Dito po tayo sa realidad. Pag hindi po tayo nagsikap, hindi po tayo unlad. Pag hindi po tayo nagsikap, hindi po tayo kakain. Pag hindi po tayo nagsikap, aalipinin tayo. Pag hindi po tayo nagsikap, ang tingin ng kapwa natin sa atin ay basura lamang. Kaya napakahirap. Wala pong kakampi. Walang sandata. Ang taong bayan, yun po ang aming pinuproject na ang bawat isa sa atin ay maging sandata ng taong bayan. Hindi po taong bayaran. Bayan, mahirap iakusa. Gaya nga na sinasabi ko. Ibintang natin si Pedro kasi, Sir, Kuya Ed, si Pedro kasi, dapat nabantayan dapat ganito, dapat ganito. Sir, si Juan kasi ganito nga, Sir, si ganito. Sumama pa, Sir, si Maria. Si Maria naman, Sir, ganito, Sir, si Maria, ganito. Eto pa, Sir, ang isa. Nagkukunwaring may alam siya, etc. Din bandang huli, Sir. Eto na. Kami na, Sir, ang kawawa. Kami na naman, Sir, ang pulutan. Kami na naman, Sir, ang duka na mahihirapan. Bayan, marami pong namamalimos bayan. Ang iba nagbebenta na rugby, makakain lang. Pero hindi sila gumagamit. Pero mahirap tanggapin. Dahil bakit? Hindi po tayo Diyos at wala po tayong magagawa tungkol dito. Tanging ang sarili lamang po natin ang siyang makakagabay sa atin. Hindi po tayo kayang gabayan ng iba. Well, makapagbigay ng point, as pointer, as part na ang ibang kababayan natin ay kailangan ng impormasyon, tagaan natin o bigyan natin ng right information that our people need to show, to move, to repair, and any kinds of visual institution. Yes, bigay, go. Ang tanong, pagkatapos,
Alam ba natin kung susundin? Alam ba natin kung makikipagkaisa? Alam ba natin kung ito ay gagamitin niya sandata? O gagamitin niya ang impormasyon na yan against sa sarili niya instead na proteksyon ng sarili niya. Bayan, muli po maraming salamat po sa mga dumalaw sa maliit na istasyon ni Kuya Ed po. Ang hiling lang po namin, dahil meron po kami mga satellite o may mga supporting organization po kami na ika nga, dinadamayan. Alam nyo naman po, maliit na damay o karagdagang damay sa maliit na ika nga, programa ay lumalaki dahil ika nga may mga maliliit na bagay na sponsor, etc. Kami po nakikiusap lang, please like, share, and comment. Malaki na po yun na bagay para po sa amin. Kasi nakikita po namin sa mga ganyang bagay, effective kami, effective ang programa, effective ang planning. Yun po ang aming ibig sabihin. Epektibo po. So kung ang nakikita po namin ay, kung ang gagawin namin ay tulad ang ginagawa ng mga buwakaw, ng mga buhaya, wala pang ang programa, nangangayo na kumukuha na sinusunog ng pera, hindi naman po kami ganito. Bagkus, nakikiusap kami na naway maunawaan sa ilalim ng isang pangalang Diyos. Si Alaman ito po ang Panginoon natin, our God Almighty, na sana ay sa inyong maliit na suporta, bilang mamamayan, kapwa mamamayan na nakakaintindi sa maliit naming platform na ito, ay yung share lamang po, yung likes at ang comment ay napakalaki na po. Plus yung gift ninyo, kung anong mga heart na etc. Kailangan po, kasi bakit hindi na po kami manghihingi? Hindi na po kami manghihingi. Bagkus, sa maliit ninyong pangunawa, napakalaki ng magagawa. Yun po ang totoo. In the factors na, wala eh. Ano yan eh, grupong rebellious at si Kuya Ed. Oh, wow. Rebellious. Well, hindi ko po yung kinahihiya. Pero, ika nga, hindi po kami nakapokus doon sa salitang yun. At kami po ay hindi namin kayo ini-invite na para mapahamak. Ini-invite po namin kayo na tunghayan nyo kami sa Kuya Ed TV para makakita kayo na tama pala, may impormasyon pala, meron pala kaming kakampi, hindi pala kami nag-iisa, kaya hindi na pa pala kami sa darating na panahon, hindi na kami kayang walang hiyain ninuman sapagkat meron na armas ang taong bayan. And we walk together. Sa lahat ng tatakbo, pwede natin yan itanong sa plaza, ano ang inyong programa para sa amin? Kaya nyo ba kaming bigyan ng tinig sa inyong panunungkulang? Hindi na namin kailangan ng kapitan eh. Kapitan eh, pag hindi tayo kulay blue, hindi ka tutulungan kasi red ka. Eh kung hindi ka naman red, hindi ka rin tutulungan kasi yellow ka. Samantalang kung tayo ay merong armas, sandatahan, ika nga, sandatahan tinig, sa bawat posisyon ng lipunan, may jury tayo pag-abot sa hukuman, meron tayong tinig pag-abot ng sambayanan, meron tayo sa local government na tinig, sa mga mayors, sa council ng barangay, meron tayong tinig. And we can put the truth behind their self-interest. Yan po ang pinakamaganda kaysa yung cha-cha, tango, at sweet. Wala po wala. Sige po, mag-isip po kayo na Republic Act at Presidential Decree, Special Order, and etc. na nagsasabi na bigyan ng karapatan ang tinig ng taong bayan. Ilagak ang sinumang representante ng Council ng Taong Bayan sa lahat ng hearing, sa lahat ng mga usapan
panggobyernong usapan, panggobyernong talakayan. Wala. Ilagay sa sanggunian yung voice and community representative para sa taong bayan. Ikaw bayan, kung kaya mo, why not? Sila bayan, kung kaya nila, why not? Maging representante tayo ng ating lugar, ng ating bayan, ng ating puok, ng ating probinsya sa lahat ng talakayan pampubliko dahil sinasabi nila na ang lahat ng usapin, record man ito, dapat ito bukas sa taong bayan, hindi po bukas sa taong bayaran. Ipinatupad muli ang tinatawag nating curfew sa panulukan ng bayan ng pagpalagay na natin sa Council ng Cagayan de Oro. Ipatutupad namin ang curfew sa mga ganitong oras, sa mga ganitong edad. Tama po ba ito? Abay, sasabihin agad ng council, teka muna, kailangan natin ng representative at jury ng taong bayan. Sino ba yan? O ganito ang nakatoka nito, ganito. Malaking puntos kung maaprubahan nila. Maaprubahan nila o ang salitang maaprubahan natin. Magtataas po tayo ng pamasahe. Abay, teka muna, ihiring muna natin yan. Kalakip, ang 10 representative ng bayan bilang jury. Magtataas po tayo ng LPG. Magtataas, lahat ng pagtataas. Kasama po tayo. Katulad po nila sa ibang bansa, may jury po. Hindi basta-basta, bukas na lang ang putang nila, mahal na yung kuryente. Sa atin pa lahat i-charge ang mga pagnanakaw. Bakit hindi sila magnanakaw? Hindi nga nila ma-explain kung anong mga juice. Juice ba yan? Pineapple juice, apple juice, sweet juice, juice. Negative po. Darating po ang time bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magiging armas individual para sa ating karapatan. Dahil hindi po talaga tayo bibigyan ng karapatan ng mga taong ibinoto natin sapagkat pag ibinoto natin sila, bigla na silang nawawala. Taga-imim pang high blood, wala na wad, lusartan, nagyud minidre, naputang na, wag na. Wala na si kagawad. Pero nung una, kahit amoy dressing material yung kamay mo, galing ka pa sa pagbungkal ng kamote, pa-bless pa, tay, apo, kinanamitin. Wala eh. Plastic. Puro po sila plastic. Ngayon po, kung may jury po tayo, ang jury po natin ay magkakandak ng campaign information. Ang jury po natin ang siyang mangungutana o magtatanong, ano ba, bayan o barangay uno, ano ba ang kailangan natin? Ano ba ang pupwede nating isangguni at irekomenda? Ay sinabi na po namin kay Kagawad 1, sinabi na po namin kay Kagawad 2, sinabi na po namin kay Kagawad 3, wala tayong pakialam doon. Dahil alam mo na, may mga relatives ang kabayan. Dahil pag hindi ka nila kakulay, mamatay ka dyan, kaaantay. Tapos sisigaw-sigaw sila, taong bayan ang aming paglilingkuran. Sabi nga ni Pinoy, kami po ay inyong mga... Tatawa ako. Hindi nga natin nakita kung ano, saan nilibing. Anong hitsura niya nang namatay. Pagkatapos, akusahan sila ni Rojas ng pagnanakaw at paglabas ng ginto ng bayan. Well, base sa record, patay na siya. Wow! Di siyempre,
Di ba? Wala nang akusasyon sa taong patay na. Di ba? Natatawa ako, tangina. Mga style ba batibot? Di ba? Bayan, muli po maraming salamat. Marami pong salamat sa inyo lahat. Sa lahat po, marami pong salamat sa inyong maliit na gift sa akin, sa programa pong ito. Please like, share, and comment. Malaki pong tulong at makakaasa po kayo na marami pong salamat sa kalakasan, kahalasan. Marami pong salamat sa gift nyo. Marami pong salamat kay ate sa gift niya. Marami pong salamat. Malaki pong maitutulong po yung inyong ginawa sa amin. Hindi na po kami manghihingi. Yan po ang isa. Kaya po ginagarote tayo nila. Kaya po kinakain nila tayo dahil sa konting walang magawa eh. Ang taong bayan kung wala talagang makain, manghihingi yan. What? Pakain naman, what? Tagai kami, what? Ganito, what? Inatapat tayo sa huwad. Tapos ang istorya, bayan. kumuha ng sponsor. Nagatag sponsor ng 10 kabang bigas. Dinala ni Kagawad yung 10 kabang bigas. Dinala sa farm. Pinakain sa mga tao. Tangin ang buhay, ano. Plastic. Bayan, dumarating po ang panahon ng pagkakaisa. Dumarating po tayo bilang sa ganitong punto. Darating po ang time. Lahat po tayo tiklop kamay para sa tunay na pagbabago, sa tunay na reforma. Hindi na nila susunod kakayanin ng taong bayan. Maninikluhod sila sa taong bayan. Tandaan nyo to, bayan. Impormasyon lang at kaalaman ang kailangan ng ating kapwa kababayan. Hindi po natin may bibigay sa kanila ang 100,000. Yes, hindi natin may bibigay, pero may bibigay namin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin kung magpapile ka ng kaso. Saan mo ipapile? Sinong lalapitan mo? Kapatiran, organisasyon, samahan at fraternal. Bayan, yan po ang ating kakampi. Yan po yung aming inaalok. Mahirap pong magtiwala. Yes, alam po namin na hindi kayo nagtitiwala sa Kuya Ed TV. Alam po namin. Pero hindi po kami magsasawa na ipaunawa sa inyo sapagkat kung inyo po itong mamarapatin at mauunawaan ang amin pong hangarin, kahit saan po kayo mapunta, iisipin ninyong napakahalaga ang pakikipagkaisa tungo sa wasto at tamang pagbabago. Hindi magbago agad, hindi natin alam kung paano tayo magbabago, ano ba yung babaguhin, ano bang setup. Tamang impormasyon at kaalaman kung ano ang ating babaguhin sa papaanong paraan at formula na dapat nating pag-aralan at gawin. Lumalaki po yung puso ko. Sa inyo pong mga regalo, sa inyo pong mga gift. Tuloy lang po. Hangyo lang po kami ba para kahit papaano yung maliit naming suporta sa paaralan ng elementarya dito sa amin ay kahit papaano magkaroon ng dagdag sa tulong ng mga sponsor o sa tulong ng programa, sa tulong ninyo, yung maliit ninyong like, yung maliit ninyong share, malaki na po yan para sa amin. Napakalaki kasi lumalaki po yung aming interest na ituloy-tuloy-tuloy. Kahit po walang bayan, kahit nangako po kami, nagsunog kami, ginawa na namin ang lahat ng bagay. Sumigaw kami noon ng mga panahon namin para sa kalayaan. For what is true, for what is just, and what is right. Patay na ang aming Supremo, si General Lim. Patay na rin yung aming Supremo, si Kalahati.
kumotor ka lang. Wala. At marami pa. Pero ika nga, nananatiling may bumabangon. May sama-sama. Naandyan pa ang aming mataas pang Supremo, si Supremo Gregorio Gringonasa. Ang representasyon ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Madali po, hihingi po tayo ng tulong sa kung ano ang dapat bilang mga kawal, bilang mga sundan. Kakampi niyo po kami sa bayang nagkakaisa na andito po tayo. Hindi, hindi nyo na po kailangan iboto pa si Kuya Ed para maglingkod. No, dito pa lang, we are not committed in any. Hindi po. Committed po kami sa inyo kahit wala po kaming kakayanan, sa maliit po naming nakakayanan, sa pagtitipon-tipon, sa maliit po naming kapasidad, sa maliit po naming organisasyon. Sapat po na nakakatulong. Gusto namin po kayong ma-inspire. Ini-inspire po kayo ni Kuya Ed na hindi po kayo nag-iisa. At ang kailangan lamang po natin na hindi kayo nag-iisa, pero kailangan po natin ang pakikipagkaisa. Dahil po tayo ay nagkakaisa sa Diyos at sa bayan bilang tinig. Lalapit po sila sa atin. And I promise you, lalapit po sila. Lalapit po sila, makikiusap na suportahan. Doon po mag-uumpisa ang kanilang kalbaryo. Dahil kung wala silang programa para sa taong bayan, wala silang karapatan para iboto. Dito po magsisimula na ang may mga dialysis, ang may mga senior citizen, ang mga nasa linya ng mga manggagawa, nasa linya na kung ano-ano pa, sa tinig na nagkakaisang bayan, mga kargador, mga driver, lahat. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. At ang pagkakataon po na yan ay amin pong ipagpapasalamat. Dahil marami pong handang magsakripisyo at magserbisyo na hindi nyo na po kailangan pang iboto. Hindi nyo na po kailangan iboto. Sa totoo lamang po, hindi na. Dahil alam namin, ang inyong sakripisyo ay ang sakripisyo namin. Nilalamon na tayo, ginagawa na tayo bayang pulutan, ginagawa tayong kengkoy ba? Ang akala nila wala tayong alam, wala tayong knowledge, hindi natin nararamdaman kung ano yung impact ng kanilang mga pinaggagawa. Sana po ay sa pakikipagkaisa ninyo ay nahandugan ko kayo. Ang Kuya Ed ay nakapaghandog ng maliit na impormasyon. Tuloy-tuloy na po ito basta pagkatapos ng alam niya na yung ating mga recent activity in the morning, hindi pagkatapos ng mga pananghalian, mga ganitong oras, kung kailan ika nga we are on step positions of resting, light resting or side resting o ano pa mga resting, basta wag lang una sa kabaong. Bibigay po namin. At kung may mga progresibo pong impormasyon at makakatulong sa hanay po ng paghahanap buhay, ibibigay din po namin at pipilitin ko pong makapag-invite ng mga kasama, mga bro, mga kuya, mga ate, ganyan, na po pwedeng i-engage kayo sa maliliit na paghahanap buhay. Si kuya, nagtrabaho, construction lang siya. Yes. May malaking pag-asa sa construction. Kung ang asawa mo may ginagawa na positibo para suportahan ng pamilya mo. Hindi na po natin kailangan suportahan ng gobyerno.
Yan po diyan po tayo nila nilalamon, diyan po nila tayo dinadali. Yung suportahan natin yung gobyerno, suportahan po natin ang programa ng paglalagay ng tulay, paglalagay po ng bridge over no water. Saan pa? Marami. Sa Samar, meron. May tulay doon, wala naman tubig. Walang kanal, walang ilog, pero may tulay. Gumagawa po ng kaparaanan bayan na para malustay ang pera. Sa kontrata pa lang, 10% eh. Parang Imelda, 10% in every project. Saan kahit at DPWH, kahit po saan, kahit po sa barangay. Maglagay ng poste ng ilaw ng barangay, magkano poste, magkano ilaw, magkano kuryente, magkano wire. Yes, lahat po may korupsyon. Hindi na po yan mawawala. Pero kailangan po natin ng estratehiya to block it. Para hindi po sila makakagalaw. Alam po natin. Hindi po tayo mga tanga. Hindi po tayo mga bulag. Yan lamang po ang tunay naming hangarin. Na nawa ay maintindihan at makita nating mga taong bayan. Sapagkat tayo po ang tunay na governance. Uulitin ko, tayo po ang tunay na governance. Tayo po ang tunay na lakas nila. Dahil kung hindi tayo makikipagkaisa sa kanila, wala silang mananakaw na pera. O Bayan Marikina, maggagawa kami ng over trouble water bridge. Kasi nagkabaha-baha dyan, ilang bilyon yan. Banatang ka pa ng mga kontraktor, na mga kontraktor ng mga kontraktor na uwi sa subkontraktor. Simple lang ba yan? Simple lang tayong lokohin. Kaya nga, kailangan ito bayan. At pumayag po kayo, the next period of time that comes in our government will be the transparency ng lahat ng proyekto. Transparency project ng DPWH sa Ilocos, transparency project ng DPWH sa Southern Tagalog, transparency sa Bisaya, transparency sa Palawan, transparency sa Mindanao. At hindi po tayo mag-uulat. Sila po ang dapat mag-ulat, forcing the academic powers na meron po tayo. Uubligahin po natin sila. May programa pa sa education, transparency again. Pag-clinic natin yung cellphone, para po bang parang sinasabi nila e-government.com.ph. Diba? Meron dpwh.com.ph. Meron social welfare marami. Daghan. Ito pong klase na nakikita namin na magiging makatutulong bilang effectiveness ng kanilang mga report ay isang apps na kung ang problema natin ay tubig, click mo ang tungkol sa tubig. Saan ka man sa lupalop ng Pilipinas, kung ang kailangan natin proyekto ay announcement, updation ng project sa kalsada, meron po tayo. I-click lang naman po natin. Sa kuryente, i-click natin. Sa tubig, i-click natin. Sa patubig, i-click natin. Yan po ang dapat na pinagtutuunan ng ating gobyerno. Ninumang gobyerno. Pero taong bayan, tayo po ang dapat mag-impose. Hindi po sila. We need only a person to represent us. Hindi po party list. Andiyan na naman tayo, bayan party list, andiyan na naman tayo, akbayan, andiyan na naman tayo. Daming party list lahat na uuwi sa MPA. Tapos, anong pinakamasaklap? Ang gobyerno, ang puhunan, ang pera ng gobyerno ay ibinibigay pang suporta sa aktibidades sa mga MPA. Hindi yan pwedeng pasinungalingan bayan. Masakit man dahil sa mga kapatid natin, dito sa social media, meron tayong mga kapatid nakasama. Dahil na-recruit sila. Yes, hindi taong bayan nga eh. Wala kang ililihim sa taong bayan, wala kang itatalikod dito, wala kang dadamputin, walang sayang dito. Hindi ka mapapani sa taong bayan.
Dahil ang tunay na nangangailangan ng suporta, ayuda, at assessment sa anumang impormasyon na yung taong bayan. No need na sa Kongreso. Lahat sila bright. May bigote pa. Ang isa, turo ng turo, convicted pala. Ang isa, anak ang puta, kalaki-laki ng katawan, ang laki ng tiyan, biglang nag-wheelchair. Mana sa tatay. Kengkoy ginagawa nilang karnabal ang Senado. Ginagawa nilang sarswela ang Kongreso. Pero meron tayong mga mapagkakatiwalaan, mga palaban na pupwede rin na mangako na ang suporta at ang kanilang gagawing proyekto ay para lamang sa taong bayan. Wala tayong tinig Dapat meron tayong tinatawag na academic, meron tayong sinasabi natin programa para sa taong bayan. And we lead. Hindi nga lang kakayanin na ang bawat isa mamuno. Pero in transparency way, that we can indeed to work it out dito. Bayan, si Sir, tingnan mo si Sir, parang bilang instructor, Sir, this is my word. We enough to show an academically information that we can relate, we can teach, we can guide, and we can execute. Hindi po ako nag-aral ng abogadiya. Hindi po ako nag-aral ng engineering. Hindi po ako nag-aral ng kung anumang kurso, karera. Ang pinag-aralan ko po, papaano natin gagawin epektibo ang taong bayan. Hindi para pagnakawan. Hindi para maging pulutan. Dahil kung hindi mo ilalagay ang tunay mong damdamin sa maliit nating isipan, ang tawag sa iyo is nonsense. Puro kaisipan, wala ka naman damdamin, wala rin. Kolokoy ka lang. May damdamin ka nga, wala ka naman din isipan. Yes, the problem is the biggest. Pero when we consider na ang maliit natin pong isipan sa tuwing umagang nagkakape tayo, Diyos pastilat, unsa naman ang pamasahe ng anak ko, unsa naman ang balo ng aking anak ko, mo graduate na sa marami po, itinuturing po kaming ano lang yan, palamuting programa. Yes, kasi pwede nyo sabihin palamuti kasi nakikiusap nga ka na. Ngayon, kung hindi nyo kami nauunawaan sa punto namin na gusto namin magbigay ng mga konsepto, detalye, konkretong impormasyon sa mga issue na po pwede natin pong makapitan at makuha at magamit bilang taong bayan. Bayan, pag sinasabi kasi taong bayan, masyado ng gamit. Gamit na. Kaya pag binalangkas mo taong bayan, walang naniniwala. Try us. Subukan niyo po kami. Hindi po kami manghihingi ng anuman sa inyo. Pera, pagkain, oras lamang pong hihingi namin na magkaisa tayo sa mga ganitong pagkakataon at pagtitipon. Sa ngalan po na nag-iisang pangalan, sa ngalan po nag-iisang Diyos, sa ngalan po ng iisa lamang na interes. Ang kapakanan at interes ng taong bayan. Wala po kung may bibigay sa inyo, pera, pagkain, wala po, damit, wala po. Pero yung kadadaldal ko na to, kahit po papaano, makadugang sa inyong kaalaman. Malay nyo, diba? Dumating ang punto,
Diba? Hindi natin pwedeng husgahan ang pagkakataon na meron tayo. But we learn enough. Dahil tayo po ang taong bayan. Yun po ang importante. Ikaw, ako, sila, tayo sa iisang tinig. Kung magkakaintindihan po tayo at darating ang time na yan, mapuproject ninyo na tama ang sinasabi ni Kuya Ed. Na dapat mismo tayo ang unang-una na gagawa at magdidesisyon na kung sino, alin at papaano. Hindi pupunta po ng bahay, meron nakabook. 5,000. 1,500. Plus bigas. Plus mga credit card, mga isang sa mga pang-hospital, etc. etc. But sooner or later, kaya sana po, muli po kabayan, sa maliit na oras na to, maraming pong salamat muli sa nagtiwala, etc. po. Maraming salamat po. Muli po nakikiusap si Kuya Ed na nawa sana sa pamamagitan po ng like and share and comment. Basta po pagkatapos nito by 1:00 ganyan o 2:00, andito po. Kasi siyempre naku-question din tayo ni Meta kasi napakahaba ng oras natin tapos ikot-ikot. So ganoon na lamang po. Muli nawa ay pagpalain tayo, gabayan tayo ng ating Panginoon, gabayan tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung sa mga kapatid nating Islam, assalamualaikum at ang pagpapala, katahimikan at pag-ibig ay sumapuso ng bawat isa sa ngalan ni Allah. Muli po, ang inyo pong Kuya Ed. Kuya Ed nyo po ay, kung po pwede, please like and share lang po. Malaki na po iyan tulong na kang makikita nila na effective. But the same factors po, no, pinapangako po namin kung may mga bago at magandang saloobin at na po pwede nating i-rekomenda. Sana po magkaisa po tayo na magkaroon po ng batas para po sa taong bayan. Hindi po para sa batas po na nag-iilan. Kasi interest nila ilan lang. Kahit pagsalitain nila ako sa Kongreso, pwede ko po magsalita. Dahil ang gusto ko lamang po dito ay ang armasan tayo sa tinig, armasan tayo sa karapatan, at armasan tayo bilang tayo ang siyang gagawa ng makabubuti na programa para sa atin. Anumang programa meron sila, i-evaluate lamang po natin. Kumbaga, national jury. Pag may hearing sa Congress, meron tayo. Pag may hearing sa Senate, meron tayo. May hearing sa mga korte, meron tayo. May hearing sa ganito, hearing sa lahat, pati hearing sa budget, meron tayo. Yan po ang pinakamagandang aksyon at tinig. Sabi natin sa office ng gobernador, ganito. Semi-governor. Sa office ng mayor, dito. Semi-mayor. Dito po sa council, sa Security Council, semi-representative of the Truth Council. Dito po sa hearing sa National Defense, pwede ba? Bakit? Sa pagkakaisa at batas, kung lalagyan tayo ng karapatan, bakit hindi po pwede? Pwede! Kahit pa sabihin natin sa Office of Department of National Defense, kung ipapasa ang isang programa at batas na po pwedeng magrepresenta ang council, the council of the people, the council of the republic, pwede. Hindi naman tayo tutuligsado, kundi sasang-ayon tayo sa kung ano ang mga project, program, study program, and etc. Sa National Police, pag may mga hearing na ganyan, tungkol sa kanilang mga proyekto, programa, and etc. sa paglilingkod sa taong bayan, papatay. Basta pulisya, sira. Sabi ni Kuya, tayo naman Kuya Ed, wag mo naman akong bakbakan, ikaw naman nasa active duty. At sa active duty naman ako, Kuya hindi. Sinasabi ko, Kuya, yun lang.
Sapul na sapul kayo eh. Di ba? Kasi sa sistema, yes. Hindi ko hangad uh, kaya debatihin ka sa punto na bakit ganun? Siyempre tungkulin mo yan paliwanag. Kuya, bakit ganyan ang representasyon ng PNP? Dapat may alam ka, ba? Kasi ganito pa, ganito. Pati pa ba ang power, kinakartel? Alak ng palakang bukid ba yan? Kung ganyan ang ganyan, ikaw ako mag-uusap. Magpapalitan lang tayo ng tanong, ano ba talaga sila? Serve and protect or protect? Wala eh. Nandahil sa sistema. Ang AAP, hindi po yan masaklawan, hindi po yan makapitan. Pwede mo yung akusahan, pero hindi mo alam. Maya-maya, nandyan na yan. Putang ina, tignan natin kung makakagalaw pa sino dyan. Maraming kudeta na nangyari sa Republika ng Pilipinas. Ang mga gunggong na general, nasaan? Tago. Kung pwede nga lang magdamit babae para wag silang makita ng tropa. Para hindi sila mag-isa. Mga istorya, mahirap ba yan? Pero totoo, 23 million, wag ka lang gagala. Toink! Di ba? Pero awa naman ng Diyos, nakapag-retiro na. Nandiyan na yan. Pero ika nga, hindi po burado sa isip ng taong bayan na mayroong ganong sistema. Ang hangad po ng Kuya Ed TV ay maibigay sa inyo ang klarifikasyon at data information na kailangan. Ika nga mag-aral tayo pare-pareho sa wasto. Dahil ang tunay po tinig ay tayo. Hindi po tinig nila, tayo. Paano tayo mag-uumpisa sa tinig na yan kung hindi po tayo magiging isa? Watak-watak po tayo. Tayo na nga lang ang taong bayan. Watak-watak pa tayo. Tayo na nga ang nilalamon. Tayo na ang ginagawang pulutan. Hindi pa tayo nagkakaisa para lumaban. Hello. Sa ngalan ng Ama, hindi po tayo pababayaan. Or sa ngalan ni Allah, purihin siya sa katahimikan at pag-ibig naway sumapuso natin. Hindi rin po tayo pababayaan. Kung hindi ka makikipagkaisa, ang tawag dyan ay iyong karapatan. Pero sa lahat po ng karapatan, nakapaloob ang pakikipagkaisa at pakikipag-ugnayan. Yan po ang iyong karapatan. Karapatan mo, karapatan ko bilang tao. Pero kung agawin ko ang kaldero mo at ang pagkain mo sa pagkainan, yan po ang hindi maganda. Pasensya na po kayo, may limit lang talaga ang binibigay sa atin ni Meta. Kaya po, nagpuputol-putol po yung ating programa. So, muli po, ay maraming salamat po. Muli ay nawa sa isang panalangin ay sana magabayan at wasto sana maging ligtas kayo dyan. Magkaroon kayo ng magandang aspeto, magkaroon kayo ng magandang programa, ma-accomplish ang inyong mga mission, ma-accomplish ang inyong mga target, yung mga project para makatulong. Bayan, wala pong ibang magmamahal sa taong bayan kundi ang taong bayan din. So nananalig po ang Kuya Ed TV sa likod ng makabagong katipunero ng bayan na mauunawaan niyo po kami. Kaya muli po, pakilang po para makatulong po tayo sa mga elementary na paaralan na nasasakupan po namin. Kaya, konti lang po, like lang po, share lang po, and comment. Malaki na po yung tulong. Pagpalain po kayo ni Ama, pagpalain kayo ng Diyos na may kapal, pagpalain kayo ni Allah, lahat na. Tinig ng taong bayan sa pagkakaisa. Kaisa po tayo.
Salamat po muli ang inyong Kuya Ed TV. Thank you po. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas. Thank you po ulit. God bless.